Ayaka, tignan mo nga ang sarili mo. Para kang maruming mansa sa malinis naming pangalan. Isang hamak na basurera na nagpumilit pumasok sa palasyo. 5 minutes. 5 minutes lang ang ibibigay ko sa'yo para pirmahan ang dokumentong ito at tuluyang iwan ang anak ko. Bago ko pakalad ka rin ang pagkatao mo sa putikan. Ang boses ni Donna Elena ay tila talim ng labaha na humihiwa sa malamig, na hangin ng mamahaling restaurant na iyon. Sa gitna ng ranya ng mga kristal na chandelier at amoy ng mamahaling pabango, tila isang ligaw na damo si Ayaka na pilit tinatapak-tapakan. Sa ilalim ng lamesa, mahigpit na nakahawak ang mga kamay ng dalaga sa isang supot na naglalaman ng telang lino. Isang barong na mano-mano niyang binurdahan ng ilang buwan, puyat at pagod ang puhunan, para sana sa kaarawan ni Kenji. Ang bawat hibla ng sinulid doon ay puno ng pangarap. Nang pag-asang balang araw, ay tatanggapin din siya ng pamilyang ito dahil lamang sa tapat niyang pagmamahal. Ngunit sa isang iglap, ang bawat tahi ng pag-ibig ay tila naging mga tinik na bumaon sa kanyang palad nang marinig ang mapang-aping tawa ng ginang. Tumingin si Ayaka kay Kenji, ang lalaking nangako sa kanya ng kailanman, ang lalaking saksi sa lahat ng sakripisyo niya. Ngunit nanatiling nakayuko ang binata, mas piniling pagmasdan ang kanyang mamahaling relo kaysa salubungin ang nagmamakaawang mga mata ng kasintahan. Ang katahimikan ni Kenji ay mas masakit pa kaysa sa bawat mura at lait na ibinabato ng kanyang ina. Tila may isang malaking bara sa lalamunan ni Ayaka na hindi niya malunok, isang mapait na lasa na gumuguhit hanggang sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang unti-unting pamamanhid ng kanyang mga daliri at ang supot na hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang kandungan, bumagsak sa sahig nang walang anumang ingay, tulad ng pagbagsak ng kanyang mga pangarap. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na tambol na nagpapaalala sa kanyang sariling kahinaan. Ang paligid ay unti-unting naglabo. Ang mga boses na ibang tao sa restaurant ay naging parang mga bulong na lamang sa malayo. Habang ang tanging nananatiling malinaw ay ang malupit na mukha ni Doña Elena na naghihintay ng kanyang pagsuko. Sa sandaling iyon, tila nawala ng bigat ang kanyang katawan, at ang tanging naramdaman niya ay ang malamig na hapdi ng katotohanan na sa mundong ito, ang gangal ay tila sinusukat lamang sa kinang ng ginto at hindi sa tibay ng paninindigan. Bakit ba ang pag-ibig na akala ko ay sapat na, ay naging barya na lamang na itinapon at niyapakan sa harap ng maraming tao? Hanggang kailan kailangang maging martyr ng isang pusong ang tanging kasalanan ay ang magmahal ng higit pa sa kanyang sarili? Hindi lahat ng sugat ay nagdurugo at hindi lahat ng pighati ay idinadaan sa pagtangis. Habang nakaupo si Ayaka sa loob ng rumaragasang taxi, ang tanging naririnig niya ay ang mahinang ugong ng makina at ang tibok ng sariling pusong tila unti-unting namamatay. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng lungsod ay nagmistulang mga malabong guhit ng kulay, tila mga alaala ni Kenji na unti-unti na ring naglalaho sa kanyang paningin. Hawak pa rin niya ang telang lino na puno ng burda, ang handog na hindi man lang nagawang hawakan ng lalaking pinaglaanan niya ng buhay. Ang bawat haplos niya sa tela ay tila isang paalala na sa mundong ito, ang tapat na pagsisikap ay madaling madaig ng mapanghusgang tingin ng mga taong ang tingin sa sarili ay nasa itaas ng mga ulap. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang naglalakihang bakal na gate na tila isang pader na naghihiwalay sa dalawang magkaibang mundo. Sa likod ng mga matatayog na bakod na yon, matatagpuan ang karangyaang hindi kailanman inakala ni Doña Elena na kayang abutin ng isang katulad ni Ayaka. Pagbaba niya ng sasakyan, hinayaan niya ang malamig na hangin na yumakap sa kanyang nangangatog na katawan. Habang naglalakad siya sa mahabang pasilyo ng kanilang mansyon, ang bawat hakbang niya ay bumubuo ng isang malungkot na ritmo sa marmol na sahig. Sa dulo ng pasilyo, naghihintay ang isang lalaking may otoridad at bigat ang bawat galaw. Ang kanyang ama,
si Don Roberto Ishii. Napahinto ang matanda nang makita ang anyo ng anak. Ang simpleng suot ni Ayaka na ukay-ukay ay basang-basa at ang kanyang mga mata ay may bakas ng isang digmaang siya lamang ang nakakaalam. Hindi kailangan ng mga salita. Sa isang tingin pa lamang, naramdaman na ng ama ang bigat na dala ng kanyang kaisa-isang anak. Lumapit si Don Roberto at dahan-dahang kinuha ang basang tela mula sa kamay ni Ayaka. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng kalinga, ay unti-unting nagbago at naging matigas na parang bato. Alam niya ang bawat detalye ng nangyari sa restaurant. Dahil sa ilalim ng simpleng buhay ni Ayaka, palaging may mga matang nagbabantay sa kanyang kaligtasan. Hiha, sinabihan na kita. Ang boses ng ama ay malalim at puno ng hinanakit para sa anak. Ang mga taong tumitingin lamang sa panlabas na anyo ay hindi karapat-dapat sa gintong kalooban mo. Hinayaan mong tapakan nila ang pangalang Ishii dahil lamang sa isang lalaking hindi ka kayang ipaglaban. Pumasok sila sa malawak na opisina ni Don Roberto kung saan ang mga dingding ay puno ng mga sertipiko at tropeyo ng kapangyarihan. Dito, si Ayaka ay hindi lamang isang babaeng hamak. Siya ang prinsesa ng isang imperyong kayang bumili ng buong pagkatao ng mga De Los Reyes sa isang iglap lamang. Naupo ang dalaga. Ang kanyang katahimikan ay tila isang malakas na sigaw ng pagbabago. Ang Ayaka na pumasok sa restaurant kanina ay namatay na kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga pangarap at isang bagong Ayaka ang dahan-dahang nabubuhay sa dilim ng silid na iyon. Eksaktong sa sandaling iyon, uminit ang screen ng telepono sa ibabaw ng lamesa ni Don Roberto. Isang mahalagang tawag mula sa head ng kanilang finance department ang bumasag sa katahimikan. Sa kabilang linya, ang balita ay tila isang hatol ng tadhana. Ang kumpanya ng mga De Los Reyes ay nasa bingit na ng tuluyang pagbagsak at humihiling ng isang emergency loan upang hindi makuha ng bangko ang kanilang mga ari-arian. Tumingin si Don Roberto sa kanyang anak. Tila naghihintay ng isang hudyat. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ayaka habang pinagmamasdan ang pangalan ng kumpanya ni Kenji sa folder na nasa harap niya. Kung alam lang ni Doña Elena na ang perang inaasahan niya magliligtas sa kanyang marangyang buhay ay nasa mga kamay na ngayon ng babaeng tinawag niyang basura, hihilingin pa kaya niyang hindi na ako muling makita. Kenji, ayusin mo ang mukha mo. Hindi tayo pwedeng magmukhang talunan sa harap ni Chloe. Ang apelyidong De Los Reyes ay hindi pwedeng mabaon sa utang at kahihiyan nang dahil lang sa isang babaeng walang kwenta. Ang boses ni Doña Elena ay tila isang latigo na paulit-ulit na humahagupit sa pagkatao ni Kenji habang sila ay nasa loob ng kanilang mansyon. Sa labas, mukhang matatag at marangya ang tahanan. Ngunit sa loob, ang bawat sulok ay tila bumubulong ng nalalapit na pagkagunaw. Ang mga mamahaling vase at antigong kasangkapan na dati ay simbolo ng kanilang kapangyarihan ay tila mga anino na lamang na nagpapaalala sa laki ng kanilang pagkakautang. Napahawak si Kenji sa gilid ng mesa, nararamdaman ang lamig ng kahoy na tila kasing lamig ng kanyang sariling konsensya. Lumapit ang kanyang ina. Ang amoy ng matapang na pabango nito ay pilit na tinatakpan ang amoy ng pagkabulok ng kanilang yaman. I did everything for you, Kenji. Ibinigay ko ang lahat para maging ganito ka karespetado. Ngayong nanganganib ang lahat, hahayaan mo lang pang maglaho ang pinaghirapan natin? Chloe is our only hope. She's rich, connected, and most importantly, she's not that Ayaka. Ang kailangan mo lang ay pasayahin siya. Making her fall in love with you is just a small price to pay for our survival. Hindi makasagot ang binata. Sa bawat salita ng ina, tila may isang malaking timbang na idinaragdag sa kanyang mga balikat. Naalala niya ang mukha ni Ayaka bago niya ito iwan sa restaurant. Ang mga matang hindi lumuha pero sumisigaw ng sakit. Ngunit sa tuwing susubukan niyang magsalita, agad siyang binabara ni Doña Elena ng mga sumbat tungkol sa utang na loob at dangal ng pamilya. Para kay Kenji, ang bawat silid sa bahay na iyon ay naging isang selda,
At ang kanyang ina ang gwardiyang walang awa na humahawak sa susi. Sa isang madilim na sulok ng kanyang silid, binuksan ni Kenji ang isang maliit na drawer. Doon, nakatago ang isang simpleng bracelet na gawa sa shell. Isang alaala ng kanilang unang bakasyon ni Ayaka sa probinsya. Hinaplus niya ang bawat butil ng shell. Nararamdaman ang gaspang nito sa kanyang balat. Ito ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na dati ay marunong siyang tumibok ng totoo, bago siya lamunin ng ambisyon at takot ng kanyang ina. Ngunit sa isang marahas na galaw, isinara niya ang drawer nang marinig ang yabag ni Doña Elena na papasok muli. Ang tunog ng pagsara ng kahoy ay tila isang formal na paglilibing sa kanyang huling bakas ng katapatan. Kailangang kumilos ni Kenji. Sa ilalim ng utos ng ina, nagmaneho siya patungo sa dating tinitirhan ni Ayaka. Isang maliit at simpleng apartment sa labas ng lungsod. Umaasa siyang makikita ang dalaga, hindi para humingi ng tawad, kundi marahil upang mapatunayan sa sarili na tama ang naging desisyon niyang iwan ito. Ngunit pagdating niya roon, ang tanging sumalubong sa kanya ay isang saradong pinto at ang nakabiting karatulang "For Rent". Ang katahimikan ng paligid ay tila isang malakas na sampal sa kanyang muka. Nakalimutan ko na ba na ang karanyaan namin ay parang bahay na gawa sa baraha? Isang maling galaw lang, guguho ang lahat? At ngayong wala na ang babaeng nag-iisang naniniwala sa akin noong wala pa akong kahit ano, sino na ang magliligtas sa akin sa dilim na ako mismo ang gumawa? Tingnan mo nga, Elena. Pati ba naman sa ganitong kagalang-galang na lugar, may nakakalusot na daga? Hindi ba't bawal ang mga hampas lupa rito? Ang boses ni Chloe ay parang matutulis na kuko na kumakalo sa katahimikan ng high-end supermarket na iyon. Nakatayo si Ayaka sa harap ng estante ng mga gamot, hawak ang isang simpleng pakete ng herbal tea para sa kanyang ama. Nakasuot siya ng maluwag na t-shirt at kupas na maong. Ang kanyang buhok ay nakapusod lamang ng madalian. Sa likod niya, naramdaman niya ang presensya ni Donna Elena at Chloe. Ang kanilang mga mamahaling sapatos ay lumilika ng mabibigat na tunog sa makintab na sahig, tila mga bikturyang bawat hakbang. Lumingon si Doña Elena. Ang kanyang muka ay puno ng pandidiri, habang pinapanood ang bawat galaw ni Ayaka. You're right, Chloe. Ang mga taong walang pambili, kadalasan ay may mahahabang kamay. Siguraduhin nating hindi mawawala ang mahal mong relo pagkatapos nating dumaan sa tabi niya. Ang mga salitang yon ay narinig ng mga ibang mamimili at sa isang iglap, ang mga tingin ng mga tao ay naging mapanghusga. Naramdaman ni Ayaka ang biglang pag-init ng kanyang mga pisingi at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso sa kaba. Hindi siya gumagalaw. Pilit na pinapanatili ang kanyang dangal sa gitna ng hayagang pangungutya. Biglang lumapit si Chloe at sadyang binangga ang balikat ni Ayaka. Sa isang mabilis at tusong galaw, ihinulog ng dalaga ang isang maliit ngunit napakamahal na bote ng perfume sa loob ng basket ni Ayaka nang hindi nito napapansin. Security! Security! Pakitingnan niya ang basket ng babaeng ito! Parang may nakita akong itinago siya. Ang sigaw ni Chloe ay umalingaw-ngaw sa buong palapag, dahilan upang magtakbuhan ang mga gwardiya patungo sa kanilang kinaroroonan. Naramdaman ni Ayaka ang malamig na pawis na gumugulong sa kanyang likod habang pinalilibutan siya ng mga kalalakihang nakauniporme. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagtitimpi. Nang kunin ng gwardiya ang kanyang basket at itaas ang bote ng perfume na hindi naman niya kinuha, ang paligid ay napuno ng bulong ng pangungutya. Magnanakaw! Sayang ang ganda! Madumi ang kamay! Ang bawat salita ay parang mga karayom na tumatago sa kanyang puso. Tumingin siya kay Doña Elena, na ngayon ay nakangiti ng matagumpay. Tila isang reynang, kakatapos lang manalo sa isang maduming laro. Hinawakan ng gwardiya ang braso ni Ayaka ng may puwersa, sapat na upang mag-iwan ng marka sa kanyang maputing balat. Ang sakit sa kanyang braso ay wala pa sa kalahati ng sakit na nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib. Ang pakiramdam ng tila tinanggalan ng lahat ng karapatang maging tao dahil lamang sa kanyang panlabas na anyo.
Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat hininga niya ay tila may kasamang alikabok ng kahihiyan. Bakit pa kailangang maging ganito kalupit ang mga taong ang tanging yaman ay ang kanilang mga materyang na ari-arian? Hanggang kailan ko kailangang lunukin ang ganitong klaseng kawalang katarungan bago ko ipaalala sa kanila kung sino talaga ang tunay na may-ari ng bawat sulok ng gusaling tinatapakan nila? Bitawan mo ang batang yan! Kitang-kita ng dalawa kang mata kung paano mo isinilid ang bote sa basket niya, Chloe. Huwag mong gamitin ang ganda mo para mambintang ng kapwa. Ang boses na iyon ay hindi nanggaling sa isang taong mayaman o makapangyarihan. Ito ay mula sa isang matandang babae na may suot na kupas na uniporme ng isang janitress, hawak ang isang basahan at timba. Si Tita Luming. Ang bawat salita niya ay tila isang matalim na palaso na bumasag sa mapanghusgang katahimikan ng supermarket. Napalingon ang lahat, kabilang na si Doña Elena, na halos mangisay sa galit nang makilala ang mukha ng matanda. Luming? Ikaw na namang palamuning matanda ka? Ang bulyaw ni Donna Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pot at pandidiri. Anong karapatan mong makialam dito? Isang utusan na pinalayas ko dahil sa katandaan, ngayon ay nagmamarunong pa. Lumapit ang ginang. Ang bawat hakbang niya ay tila nagpapahiwatig ng kanyang balak na tapakan ang sinumang humaharang sa kanyang plano. Ngunit hindi natinag si Tita Luming. Tumayo siya sa harap ni Ayaka, tila isang matibay na kalasag na handang tumanggap ng anumang hampas ng tadhana. Naramdaman ni Ayaka ang unting pagluwag ng hawak ng gwardiya sa kanyang braso. Tiningnan niya ang likod ni Tita Luming, ang balikat na medyo kuba na sa hirap ng buhay. Ang mga kamay na magaspang dahil sa dekada ng pagtatrabaho. Isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa puso ni Ayaka. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararanasan mula sa ibang tao bukod sa kanyang ama. Sa gitna ng karangyaan ng mga taong nakapaligid sa kanya, ang tanging nakakita ng kanyang tunay na halaga ay ang taong itinuturing nilang pinakamababa. May CCTV sa taas, Elena. Mahinahong sabi ni Tita Luming habang itinuturo ang maliit na ilaw na kumukurap sa kisame. Huwag mong isipin na dahil wala kang konsensya ay wala ring nakakakita sa iyo. Nakita ko ang ginawa ng kasama mong yan. Nakita ko ang paghulog niya sa bote. Sa sandaling yon, ang mukha ni Chloe ay nagbago mula sa pagiging mapang-api tungo sa matinding takot. Ang mga bulong ng mga tao sa paligid ay biglang nag-iba ng direksyon. Ang mga mapanghusgang tingin ay bumaling na kina Doña Elena at Chloe, na ngayon ay tila mga basang sisiw sa gitna ng sikat ng araw. Mabilis na nagpatawag ng manager ang supermarket. Matapos suriin ang footage, lumabas ang katotohanan. Walang nagawa si Doña Elena, kundi ang maglakad palayo ng mabilis. Ang tunog ng kanyang mga heels sa sahig ay tila mga mabilis na pintig ng isang pusong puno ng kahihiyan. Iniwan nila si Ayaka at Tita Luming sa gitna ng mga matang humihingi ng paumanhin. Nang makalabas na sila sa supermarket, huminto si Ayaka at kinuha ang kamay ng matanda. Ramdam niya ang panginginig ng mga daliri ni Tita Luming, ang panginginig ng isang taong sumugal ng kanyang trabaho para lamang sa katarungan. Bakit niyo po ginawa yon, Tita? Pwede po kayong masisante, mahinang tanong ni Ayaka. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa emosyon. Kumuha si Tita Luming ng isang maliit na candy mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Ayaka. Isang simpleng galaw na nagpabalik sa alaala ni Ayaka sa kanyang yumaong ina. Dahil ang katotohanan ay hindi nababayaran ng kahit anong sweldo, Hiha. Nakikita ko sa mga mata mo ang isang mabuting tao. Huwag mong hayaang patayin ng mga taong tulad nila ang liwanag sa puso mo. Hinaplos ng matanda ang pisingi ni Ayaka, isang haplos na tila nagpagaling sa lahat ng sugat na iniwan ni Kenji at ng kanyang ina. Habang pinapanood ni Ayaka ang paglakad palayo ni Tita Luming patungo sa sakayan ng jeep, isang matinding desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Ang kompetisyon para sa malaking proyekto ng mga Ishii ay gaganapin na sa susunod na linggo. Ang pamilya De Los Reyes ay naroon, umaasa sa huling hininga ng kanilang kumpanya. Hanggang kailan ko kailangang magtago sa likod ng simpleng mukhang ito?
Oras na para makita nila kung sino ang babaeng binalak nilang sirain. Sa gabi ngayon, hindi lamang katarungan ang hihilingin ko, kundi ang tuluyang pagbagsak ng kanilang mga maskara. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ng mansyon ng mga De Los Reyes ay tila mga luhang hindi maubos-ubos, sumasabay sa mabigat na buntong hininga ni Kenji, habang nakatitig sa tumpok ng mga bayarin sa ibabaw ng lamesa. Ang kumpanyang itinayo ng kanyang ama ng may dangal ay unt-unti ng kinakain ng mga pulang marka ng utang. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay sapat na upang marinig ang bawat mabilis na pintig ng kanyang pusong puno ng pangamba. Sa gitna ng kadilimang ito, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang mga mamahaling gamit na balang araw ay maaaring bawiin din sa kanila. Biglang bumasag sa katahimikan ang tunog ng doorbell na nagmula sa malaking gate. Isang lalaking nakauniporme ng courier ang nag-abot ng isang makapal at gintong sobre. Nang buksan ito ni Donna Elena, ang kanyang mga mata na kanina lang ay puno ng pagod ay biglang kuminang sa matinding kagalakan. Kenji! Kenji, tignan mo ito! Isang imbitasyon para sa pinaka-eksklusibong gala ng Ishii Group. Ito na ang sagot sa ating mga dasal. Ang boses ng ginang ay puno ng panibagong sigla. Tila nakalimutan na ang lahat ng kahihiyang sinapit sa supermarket. Pumasok si Chloe sa sala. May dalang ngiti na tila siya ang nag-iisang tagapagligtas ng pamilya. I told you, tita. Ginamit ko ang lahat ng connections ko para makasama tayo sa listahan. After this night, once na ma-approve ang loan natin sa Ishii Group, we will be back on top. Wala nang makakapigil sa atin. Nilapitan niya si Kenji at hinawakan ang braso nito. Ngunit ramdam ng binata ang lamig ng pakiramdam na tila ba ang bawat hawak nito ay may kaakibat na kapalit. Habang ang pamilya De Los Reyes ay abala sa paghahanda ng kanilang pinakamagarbong kasuotan, sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang silid na puno ng katahimikan at bango ng sariwang bulaklak, nakatayo si Ayaka sa harap ng isang malaking salamin. Hindi na ang simpleng ukay-ukay ang nakasuot sa kanya, kundi ang isang seda na kulay hating gabi na tila yumayakap sa bawat kurba ng kanyang katawan ng may paggalang. Hawak niya ang listahan ng mga dadalo sa pagtitipon. Dahan-dahan niyang idinuon ang kanyang daliri sa pangalang De Los Reyes. Ang bawat letra ng pangalang yon ay tila nagpapaalala sa kanya ng bawat sakit, bawat insulto, at bawat pagtalikod na kanyang naranasan. Lumapit ang kanyang ama at ipinatong ang isang kwintas na gawa sa mga pambihirang diamante sa kanyang leeg. Ang bawat bato ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, tila mga bituin na sumasaksi sa kanyang muling pagbangon. Hiha, siguraduhin mong sa gabing ito, hindi lang ang yaman natin ang makikita nila. Ipakita mo sa kanila kung anong klaseng puso ang sinubukan nilang durugin. Mahinahong sabi ni Don Roberto. Tumango si Ayaka. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng galit, kundi isang malalim at malamig na determinasyon. Bumalik ang eksena kay Doña Elena na ngayon ay nagsusukat ng kanyang pinakamahal na alahas sa harap ng salamin. Ang kanyang tawa ay puno ng kayabangan habang tinitignan ang sariling refleksyon. Pagkatapos ng gabing ito, Kenji, lahat ng mga utang natin ay mababayaran. At higit sa lahat, hinding-hindi na natin kailangang makita pa ang basurang si Ayaka. Sisiguraduhin kong ang mga tulad niya ay mananatili sa kung saan sila nararapat, sa ilalim ng ating mga paa. Habang papalapit ang oras ng pagtitipon, ang bawat segundo ay tila isang mitsa na unti-unting nauubos patungo sa isang malakas na pagsabog. Ano kaya ang gagawin ni Doña Elena kapag nalaman niyang ang basurang kanyang hinahamak ay siya palang may hawak ng susi sa pintong pilit nilang binubuksan? Ang dumi-dumi naman ng serbisyo rito. Hindi niyo ba alam kung gaano kamahal ang gown na suot ko? Isang patak lang ang champagne na yan. Kulang pa ang isang taong sweldo mo para bayaran ako. Ang bulyaw ni Donna Elena ay umalingaw-ngaw sa gitna ng marangyang ballroom ng Ishii Group. Bumasag sa mahinhin na tugtog ng mga biolin. Sa gitna ng kislap ng mga kristal na chandelier at amoy ng mga sariwang bulaklak,
Nakatayo ang isang batang waitress. Nanginginig ang mga kamay habang pilit na pinupulot ang mga piraso ng basag na baso sa sahig. Walang pakialam ang ginang kung nagdurugo na ang daliri ng dalaga. Mas mahalaga sa kanya ang mansa sa laylayan ng kanyang mamahaling seda. Mula sa madilim na sulok sa itaas ng mezzanine, nakasandal si Ayaka sa ginintuwang pasamano. Tahimik na pinagmamasdan ang bawat galaw ng pamilyang minsan niyang itinuring na pahanan. Nakasuot siya ng isang manipis na belo na bahagyang tumatakip sa kanyang mukha, sapat upang hindi siya agad makilala sa gitna ng abala ng pagtitipon. Sa tabi niya, si Kenji ay mukhang balisa. Pilit na iniiling ang kanyang ulo habang hinihila ang kanyang ina palayo sa eksena. Ngunit si Doña Elena ay tila isang reynang nagnanais na lahat ay yumukod sa kanyang kapangyarihan, kahit na ang kapangyarihang yon ay hiram lamang at malapit ng bawiin. Naramdaman ni Ayaka ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa selos, kundi dahil sa matinding awa para sa waitress na tinatrato na parang basahan. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdan, ang bawat hakbang niya ay kasinggaan ng hangin, patungo sa gitna ng kaguluhan. Habang ang lahat ay nakatuon ang pansin sa pagmamayabang ni Doña Elena, lumuhod si Ayaka sa tabi ng waitress. Sa isang tahimik na galaw, kinuha ni Ayaka ang isang panyo mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang binalot ang nagdurugong daliri ng batang babae. Ang kanyang mga mata, na puno ng kalinga, ay nagbigay ng lakas sa waitress na tila nawala na ng pag-asa. "Huwag kang matakot," bulong ni Ayaka sa wikang Tagalog na puno ng lalim. Ang sugat sa balat ay naghihilom, ngunit ang sugat sa dangal ng mga taong nang aapi ay hinding-hindi mabubura ng kahit anong yaman. Nagulat ang bata, at bago pa man niya maitanong kung sino ang anghel na ito, mabilis na tumayo si Ayaka at muling naglaho sa gitna ng karamihan. Nagpatuloy ang gabi at ang tensyon sa loob ng ballroom ay tila isang kwerdas na labis na nabanat. Si Chloe ay abala sa pakikipag-usap sa mga matataas na opisyal. Ipinagmamayabang ang kanyang koneksyon sa pamilyang Ishii na siya namang pinaniniwalaan ng mga tao. Doña Elena was at her peak, laughing loudly, drinking the finest wine, and acting as if she owned the entire building. Hanggang sa biglang namatay ang lahat ng ilaw, maliban sa isang malakas na spotlight na nakatutok sa gitna ng entablado. Isang matandang boses, puno ng awtoridad at bigat, ang umalingaw sa buong silid. Si Don Roberto Ishii iyon, nakatayo sa tabi ng podium. Sa gabing ito, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang tagumpay ng ating kumpanya. Ipinapakilala ko rin sa inyong lahat ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng aking pinaghirapan. Ang aking anak na si Ayaka Ishii. Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing bigat ng tingga. Ang baso ng wine na hawak ni Doña Elena ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri, bumagsak sa sahig at nagkalat ang pulang likido na tila dugo sa puting carpet. Ang bawat mata ay nakatutok sa hagdanan, kung saan isang babaeng puno ng ningning ang dahan-dahang naglalakad pababa. Ang kanyang belo ay wala na, at ang mukhang tinawag nilang basura ay ngayon ay nagliliwanag sa ilalim ng mga bituin ng chandelier. Paano kaya tatanggapin ng isang pusong puno ng kayabangan ang katotohanang ang taong tinapakan nila sa putikan ay siya palang nagmamay-ari ng langit na pilit nilang inaabot? Ngayong nakatitig na ang lahat, sino ang tunay na luluhod sa harap ng katotohanan? Hindi maaari ito. Isang pagkakamali lang ang lahat ng ito. Imposibleng ang basurang yan ang nag-iisang anak ng pinakamayamang negosyante sa bansa. Ang boses ni Doña Elena ay nanginginig, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang uri ng takot na ngayon lamang niya naramdaman sa buong buhay niya. Ang kanyang mga labi ay namumutla, at ang kanyang mga kamay na dati ay laging nakataas sa pagmamayabang, ay ngayon ay hindi mapakali, pilit na humahawak sa braso ni Kenji na tila ba malulunod siya sa sarili niyang kahihiyan. Sa gitna ng ballroom,
Ang bawat mata ay tila naging mga hukom na tumititig sa pamilya De Los Reyes. Habang ang pulang alak na nagmula sa nabasag niyang baso ay dahan-dahang kumakalat sa puting carpet, tila isang mansa na hindi na kailanman mabubura. Sa kabilang dako, si Kenji ay nakatayo lamang doon, tila isang estatwa na nawala ng hininga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin. Bawat isa ay tila sumasumbat sa kanyang huling pagtalikod kay Ayaka. Pinagmasdan niya ang babaeng dahan-dahang bumababa sa hagdanan. Ang Ayaka na dati ay nakasuot ng kupas na maong, ay ngayon ay balot ng karangyaang hindi niya kailanman inakalang magiging bahagi ng pagkatao nito. Ang bawat diamanteng kumikinang sa leeg ni Ayaka ay tila mga sulo na naglalantad sa bawat kasinungalingan at kahinaan ni Kenji. Nais niyang magsalita, nais niyang tumakbo patungo sa kanya at humingi ng tawad. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento ng sarili niyang pagkakamali. Dahan-dahang lumapit si Ayaka sa pamilya De Los Reyes. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay lumilika ng isang marangal na tunog, isang ritmo ng tagumpay na bumasag sa katahimikan ng ballroom. Huminto siya sa harap ni Donna Elena. Ang kanyang muka ay kalmado, walang bakas ng galit, kundi isang lalim ng pag-unawa na mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Ang lamig ng aircon sa loob ng silid ay tila lalong tumindi. Ngunit ang init ng kahihiyan ay tuloy-tuloy na umaakyat sa muka ng matandang ginang. Good evening, Doña Elena. Ang boses ni Ayaka ay malambing, ngunit may otoridad. Isang boses na sanay na utusan ang libu-libong tao. Kumusta po ang inyong gown? Sana ay hindi ito masyadong namansahan ng alak na itinapon niyo kanina sa harap ng batang waitress. Hindi makasagot si Doña Elena. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang bawat salitang nais ning sabihin ay tila naging mga tinik na bumabara sa kanyang hininga. Napatingin siya kay Chloe, na ngayon ay mas putla pa sa isang bangkay, pilit na nagtatago sa likod ng ibang mga bisita. Ang lahat ng koneksyong ipinagmalaki ni Chloe ay tila naging mga bula na naglaho sa isang iglap nang makita ang tunay na reyna ng gabing iyon. Ayaka, iha, pilit na ngiti ni Doña Elena, isang ngiting punong-puno ng kaplastikan at desperasyon. Anong klaseng biro ito? Bakit hindi mo sinabi sa amin agad? Alam mo namang mahal na mahal ka namin ni Kenji, hindi ba? Nagkaroon lang tayo ng kaunting hindi pagkakaunawaan sa restaurant. Tumingin si Ayaka kay Kenji, na hanggang ngayon ay hindi pa rin makatingin ng diretso sa kanya. Isang matagal na katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Isang katahimikan na naglalaman ng lahat ng mga pangakong napako at lahat ng mga pangarap na dinuraan. Mahal na mahal? Ulit ni Ayaka. Ang kanyang tinig ay may halong pait. Ang pag-ibig niyo po ba ay nakadepende sa kung ano ang suot ko? O kung gaano kalaki ang balanse ng bangko ng pamilya ko? Napahawak si Kenji sa kanyang dibdib, nararamdaman ang bawat salita ni Ayaka na tila mga karayom na tumatago sa kanyang konsensya. Ayaka, please, let me explain. Mahinang bulong ng binata, ngunit ang boses niya ay nalunod sa ingay ng kanyang sariling pagsisisi. Lumapit si Don Roberto sa tabi ng kanyang anak at inakbayan ito. Ang kanyang tingin sa pamilya De Los Reyes ay kasing talim ng isang espada. Ito ba ang pamilyang sinabi mo sa akin na nagbigay sa'yo ng halaga, Ayaka? Ang mga taong ito na ang tingin sa pag-ibig ay isang transaksyon lamang? Tumingin ang matanda sa manager ng kumpanya na nasa tabi niya. Cancel all the negotiations with De Los Reyes Group. Hindi natin kailangan ng mga partner na walang dangal at walang respeto sa kapwa. Ang hatol na iyon ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Donna Elena. Ang kanyang mga binti ay nanghina at kung hindi lamang siya nakahawak sa lamesa, marahil ay tuluyan na siyang bumagsak sa sahig. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang kanyang marangyang buhay, at ang kanyang pangalan ay naglalaho na ngayon sa harap ng kanyang mga mata. Habang pinapanood ni Ayaka ang pagguho ng mundo ng mga taong humamak sa kanya, naramdaman niya ang isang kakaibang bigat sa kanyang puso.
Hindi ito ang tamis ng paghihiganti na kanyang inaasahan, kundi isang malalim na lungkot para sa mga taong ang tanging yaman ay ang kanilang mga materyal na ari-arian. Paano kaya haharapin ng isang pusong puno ng kayabangan ang bukas, kung ang tanging sandigan nila ay ang yaman na sila rin mismo ang nagtaboy? Ngayong ang lahat ay nawala na, matututunan na, kaya nilang tumingin sa puso bago sa bulsa? Ayaka anak, pakinggan mo ako. Nagkamali lang ang tita. Dala lang yun ng matinding stress ko sa kumpanya. Hindi ko naman sinasadya ang mga nasabi ko sa restaurant. Alam mo namang mahal na mahal kita para sa anak ko, diba? Ang mga salitang iyon ni Doña Elena ay tila mga lason na binalot sa asukal. Pilit na isinusubo kay Ayaka sa gitna ng nagmamasid na karamihan. Nakaluhod na ngayon ang dating mapagmataas na ginang. Ang kanyang mamahaling gown ay sumasayad sa sahig na dati ay itinuturing niyang dumi. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging nakapamaywang sa harap ni Ayaka, ay ngayon ay nanginginig na nakahawak sa laylayan ng damit ng dalaga. Isang nakakaawang tanawin. Ang isang reyna ng lipunan na ngayon ay nagmamakaawa sa basurang kanya ring itinapon. Sa kabilang banda, si Ayaka ay nanatiling nakatayo ng tuwid, tila isang rebulto ng karangalan. Ang kislap ng kanyang mga diamante ay tila nanunuya sa bawat pekeng luha na dumadaloy sa mukha ni Doña Elena. Naramdaman ni Ayaka ang isang matinding pait na gumuguhit sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung nasaan ang tapang ng ginang noong tinawag siyang Mansa sa kanilang pangalan, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga labi ay isang malalim at malamig na buntong hininga. Ang kanyang puso ay tila isang piraso ng yelo na unting natutunaw, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pagod. Pagod sa mundong, ang tingin sa tao ay isang transaksyon lamang. Tita, tumayo po kayo. Ang boses ni Ayaka ay mababa, ngunit sapat na upang marinig ng mga taong nakapaligid sa kanila. Huwag niyo pong bastusin ang sarili niyo sa harap ng maraming tao. Hindi niyo kailangang lumuhod para sa pera. Ang kailangan nyo ay lumingon sa likod at tignan kung ilang tao nang inapakan nyo para lang makarating sa itaas. Lumapit si Kenji. Ang kanyang mukha ay puno ng pighate at huli na pagsisisi. Ayaka, please. Huwag mong gawin ito sa amin. We can start over. Gagawin ko ang lahat, kahit anong gusto mo. Basta bawiin mo lang ang utos ni Don Roberto. Ay save natin ang kumpanya. Ay save natin ang relasyon natin. Ang bawat salita ni Kenji ay tila isang malakas na sampal sa pandinig ni Ayaka. Ay save ang relasyon? Bulong ni Ayaka sa sarili, habang naramdaman niya ang panginginig ng kanyang sariling mga daliri sa ilalim ng telang seda. Naalala niya ang pakiramdam ng ulan sa kanyang balat noong gabing iniwan siya ni Kenji sa restaurant. Naalala niya ang bawat segundo ng katahimikan ng binata habang dinuduro siya ng kanyang ina. Ang sakit na yon ay muling nagbalik, tila isang matalas na karayom na tumutusok sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Kenji. Ang mga matang dati ay tinitingnan niya ng may buong pagtitiwala. Ngunit ngayon ay tila mga banyagang hindi na niya kilala. Ang relasyon natin, Kenji, ay namatay na kasabay ng singsing na itinapon ng mama mo sa baso ng tubig. Mahinang sabi ni Ayaka. Ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang huling hatol. Hindi niyo ako mahal. Ang mahal niyo ay ang kapangyarihang dala ng apelido ko. At yon ang hinding-hindi niyo makukuha. Tinalikuran ni Ayaka ang mag-ina. Ang tunog ng kanyang bawat hakbang sa makintab na sahig ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ng pamilya de los Reyes. Habang naglalakad siya palayo, narinig niya ang mahinang hikbi ni Doña Elena na hinaluan ng mga bulong ng pangungutya mula sa mga dati nitong kaibigan. Ang bawat sulyap ng mga tao sa paligid ay tila mga latigo na humahagupit sa bumagsak na dangal ng ginang. Hanggang kailan kailangang madurog ang isang puso bago nito matutunang tumayo para sa sarili. At ngayong nakamit ko na ang katarungang matagal kong hiniling,
Bakit tila mas mabigat ang pasaning dala ko kaysa noong ako ay wala pa? Ayaka, please, stop this. Hindi mo kailangang maging ganito kalupit. This isn't the woman I loved. Hindi ikaw ang Ayaka na nakilala ko. Ang boses ni Kenji sa kabilang linya ng telepono ay basag. Puno ng desperasyon na tila isang taong nalulunod na pilit humahawak sa huling piraso ng kahoy. Sa loob ng malamig at modernong opisina ng Ishii Group, nakatayo si Ayaka sa tapat ng malawak na bintanang salamin, pinagmamasdan ang nagliliwanag na lungsod sa ibaba. Hawak niya sa kanyang kanang kamay ang isang mamahaling pluma, habang sa harap niya ay nakalatag ang dokumentong formal na magpapahinto sa lahat ng suportang pinansyal para sa pamilya De Los Reyes. Ang bawat salita ni Kenji ay tila isang malakas na hangin na pilit nagpapatumbas sa kuta na kanyang itinayo sa loob ng kanyang puso. Naramdaman ni Ayaka ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang lamig ng aircon sa silid ay tila bumaon sa kanyang mga buto. Ngunit ang mas matinding lamig ay ang nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin sa dokumento. Ang mga itim na letra roon ay tila mga hatol ng kamatayan para sa negosyong itinayo ng ama ni Kenji. Sa isang bahagi ng kanyang isipan, naroon pa rin ang imahe ni Kenji na tumatawa sa ilalim ng ulan. Ang lalaking nangako sa kanya na puprotektahan siya sa lahat ng bagyo. Ngunit ang bawat alaala ay agad na tinatabunan ng imahe ng pananahimik nito habang siya ay dinuduro ng kanyang ina. The woman you loved, Kenji, was a shadow of a girl who believed in fairy tales. Mahinang sagot ni Ayaka. Ang boses niya ay kasing talim ng kristal. And you watched that shadow fade away in the rain, right outside that restaurant. This is who I am now, the woman who knows exactly how much your love and your silence cost. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng bahagya, habang dahan-dahang idinidiin ang dulo ng pluma sa papel. Ang tunog ng paggasgas ng tinta sa tuyong dokumento ay tila isang malakas na sigaw sa gitna ng katahimikan ng silid. Hindi nakasagot si Kenji sa kabilang linya. Tanging ang mabigat na paghinga nito ang naririnig ni Ayaka. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso na tila isang mabigat na martilyo na tumatama sa kanyang tadyang. Ang bawat letra ng kanyang pirma ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang nakaraan. Matapos lagdaan ng papel, binitawan ni Ayaka ang pluma at hinayaan itong gumulong sa mesa. Tila isang sandata na tapos ng gamitin sa isang madugong labanan. Isang butil ng pawis ang gumulong sa kanyang sentido, at ang kanyang paningin ay bahagyang naglabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa matinding pagod ng kanyang kaluluwa. Naupo siya sa kanyang malaking silya. Ang kanyang maliit na katawan ay tila nilalamon ng laki at kapangyarihan ng kanyang kinaroroonan. Tumingin siya sa isang maliit na frame sa kanyang lamesa. Isang litrato niya noon bata pa siya, kasama ang kanyang yumaong ina na nakangiti ng tapat. Naisip niya, kung narito kaya ang kanyang ina, sasabihin ba nito na tama ang kanyang ginagawa? O ituturing din ba siyang isang halimaw na binuo ng sarili niyang sakit? Bakit ba sa tuwing nakakamit natin ang kapangyarihang protektahan ang ating sarili, tila nawawala naman ang bahagi ng ating pagkatao na marunong magmahal ng walang kapalit? Ngayong pinirmahan ko na ang kanilang pagbagsak, bakit tila ako ang mas nahihirapang huminga sa gitna ng tagumpay na ito? Ibigay niyo sa akin ang kwintas na yan. Hindi niyo pwedeng kunin ang lahat. Magnanahaw kayo. Kenji, gawin mo ang paraan. Sabihin mo sa kanila na hindi pwedeng mangyari ito. Ang matinis na tinig ni Doña Elena ay gumaralgal sa loob ng kanilang malawak na sala. Ngunit wala itong nagawa, kundi ang tumalbog sa mga dingding na ngayon ay wala ng mga dekorasyon. Sa harap niya, ang mga lalaking nakauniporme mula sa bangko ay malamig na nagpapatuloy sa paglilista ng bawat kasangkapan. Ang bawat gamit na may markang pula ay tila mga sugat sa balat ng mansyon na dati ay puno ng yabang. Nakatayo si Kenji sa isang sulok, pinagmamasdan ng kanyang ina na pilit na itinatago ang isang gintong relo sa loob ng kanyang palad. Isang huling piraso ng karangyaan
Napilit isinasalba sa gitna ng pagkagunaw ng kanilang mundo. Ang miro ng katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Ang bawat hakbang ng mga collectors sa makintab na sahig ay lumilika ng isang mabigat na tunog, tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang marangyang buhay. Naramdaman ni Kenji ang panunuyo ng kanyang lalamunan habang nakikita ang pagod at dungis sa mukha ng kanyang ina. Ang Donna Elena na dati ay laging mabango at maayos. Ang bawat hibla ng buhok ay ngayon ay mukhang isang baliw na nakikipag-agawan sa mga gamit na hindi na sa kanya. Ang bawat butil ng pawis na gumugulong sa noo ng ginang ay tila mga luhang hindi nito mailabas dahil sa matinding poot. Ma, tama na. Hayaan mo na sila, mahinang sabi ni Kenji. Ang boses niya ay walang buhay. Lumapit siya at dahan-dahang binuksan ang kamao ng ina upang kunin ang relo. Ang init ng balat ni Doña Elena ay tila apoy na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng pagkakamaling kanilang nagawa. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng bahay ay bumasag sa kanyang pandinig. Isang katahimikang nagsasabing, wala nang sasagip sa kanila. Ang bawat silid na dati ay puno ng tawanan at mga planong mapang-api, ay ngayon ay puno na lamang ng alikabok at anino ng nakaraan. Habang nag-eempake sila ng kanilang mga natitirang damit sa loob ng mga lumang maleta, isang matinding panghihina ang bumalot sa buong pagkatao ni Kenji. Ang bigat ng bawat t-shirt at pantalon na kanyang inililigpit ay tila kasing bigat ng kanyang mga pagsisisi. Sa labas ng mansyon, naghihintay ang isang luma at kalawanging truck na magdadala sa kanila sa isang maliit at madilim na apartment sa kabilang dako ng lungsod. Ang amoy ng pintura at mamahaling kahoy ay napalitan na ng amoy ng luma at basang semento. Sa kabilang panig, sa loob ng opisina ni Don Roberto, ang matanda ay nakatitig sa isang kupas na litrato ng isang lalaking kamukha ni Kenji, ang ama nito. Hawak ni Don Roberto ang isang lumang dokumento na may lagda ng namayapang si Señor de los Reyes. Isang malaking utang na loob, bulong ng matanda sa kanyang sarili, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Napansin ni Ayaka ang kakaibang kilos ng ama mula sa pintuan. May isang sikretong pilit na itinatago ang mga pahina ng kasaysayan sa pagitan ng pamilya Ishii at de los Reyes. Isang lihim na maaring bumago sa lahat ng kanilang kasalukuyang galit. Bakit ba kung kailan wala na ang lahat? Doon pa lamang lumalabas ang mga aninong matagal nang nakabaon sa limot? Ngayong nasa ilalim na sila ng putikan, karapat-dapat pa nga ba ang katarungan? Kung may mga utang na loob na hindi kailanman mababayaran ng kahit anong ginto, hindi ko akalain na ang halaga ng 1 kilong bigas ay katumbas pala ng buong araw na pagtulo ng aking pawis sa ilalim ng nakatirik na araw. Ang boses ni Kenji ay tila isang mahinang bulong na halos hindi marinig sa loob ng kanilang maliit at masikip na silid. Ang bawat salita niya ay may kasamang hapdi. Tila ang bawat hininga ay isang paalala ng kanyang bagong katotohanan. Nakaupo siya sa gilid ng isang manipis na kutson na nakalapag sa sahig, habang pinagmamasdan ang kanyang sariling mga kamay. Ang mga kamay na dati ay malalambot at tanging bolpen o mamahaling relo lamang ang hinahawakan. Ngayon ay puno na ng kalyo at mga sugat mula sa pagbubuhat ng mabibigat na sako sa palengke. Ang amoy ng mamahaling pabango na dati ay bumabalot sa kanya ay napalitan na ng amoy ng alikabok, araw at pagod na tila hindi na matatanggal sa kanyang balat. Sa kabilang sulok, nakahiga si Doña Elena, balot ng isang manipis na kumot na may amoy ng amag. Ang ginang na dati ay reyna ng bawat pagtitipon ay ngayon ay tila isang aninong tuyot. Ang kanyang mukha ay puno ng lumbay at ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa kisaming may mansa ng tagas ng ulan. Ang bawat ubo niya ay lumilika ng isang mahapdi na tunog sa katahimikan ng silid. Isang tunog na tila nagpapaalala sa kanila ng bawat pagkakataong tinanggihan nila ang mga taong nangangailangan noong sila pa ang nasa itaas. Walang kuryente, at ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na kandila na ang apoy ay sumasayaw sa bawat ihip ng hangin mula sa siwang ng bintana. Kenji, nauuhaw ako, mahinang sabi ni Doña Elena,
Ang kanyang boses ay parang gasgas na plaka. Agad na tumayo si Kenji, kahit na ang bawat kalamnang sa kanyang katawan ay sumisigaw sa sakit. Kinuha niya ang isang basong plastik at sinalukan ng tubig ang ina mula sa isang timba. Ang tunog ng pag-agos ng tubig ay tila isang malungkot na awit sa gitna ng kadiliman. Pinanood niya ang ina habang dahan-dahang umiinom at sa bawat lagok nito, naramdaman ni Kenji ang isang matinding hiya. Hindi dahil sa kanilang kahirapan, kundi dahil sa lahat ng taong hinamak nila noon na namumuhay sa ganitong kalagayan. Bago matapos ang gabi, kinuha ni Kenji ang kanyang suot na jacket at mula sa bulsa nito ay inilabas niya ang isang maliit na plastic bag. Sa loob ay may isang hiwa ng murang cake na nabili niya sa panaderya sa kanto gamit ang natira niyang barya mula sa kanyang sahod. Ang amoy ng banilya at asukal ay biglang napuno ang maliit na espasyo. Tila isang banyagang bisita sa gitna ng kanilang pighate. "Ma, kaarawan niyo po ngayon," mahinang sabi ni Kenji habang inilalapag ang cake sa harap ng ina. Isang matagal na katahimikan ang namayani. At sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng kandila, nakita ni Kenji ang unang tapat na luha na pumatak mula sa mga mata ni Doña Elena. Isang luhang hindi galing sa galit o sa panghihinayang sa yaman, kundi sa pagkilala sa sakripisyo ng kanyang anak. Dahan-dahang hinaplos ng ginang ang kamay ni Kenji. Ang kanyang mga daliri na dati ay puno ng diamante, ay ngayon ay nanginginig sa panghihina. "Patawarin mo ako, anak," bulong niya. Isang salitang tila napakahirap, bigkasin, ngunit nagbigay ng pansamantalang ginhawa sa kanilang dalawa. Ang bawat kagat sa cake ay tila isang ritual ng pagpapakumbaba, isang aral na itinuro ng tadhana sa pinakamarahas na paraan. Bakit ba kailangang mawala ang lahat ng kinang ng mundo bago natin makita ang tunay na liwanag sa loob ng ating mga puso? Layong natutunan ko nang yakapin ang hirap at pagod, sapat na kaya ang aking pagsisisi upang punan ang mga pagkukulang na nagdulot ng sugat sa babaeng tanging nagmahal sa akin ng totoo? Ayaka, ang galit ay parang uling na hawak mo sa iyong palad. Habang iniisip mong ibabato mo ito sa iyong kaaway, ikaw na mismo ang unti-unting nasusunog. Ang mga salitang ito ni Tita Luming ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na damdamin ni Ayaka habang sila ay nakaupo sa balkonahe ng mansyon ng mga Ishi. Sa harap ni Ayaka ay ang mga ulat ng tuluyang pagbagsak ng mga De Los Reyes, isang tagumpay na dapat sana ay nagbibigay sa kanya ng lubos na kaligayahan. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang malawak na hardin, ang tanging nararamdaman niya ay ang isang malalim na kawalan. Ikinuwento ni Tita Luming ang kanyang nakita sa eskinita kung saan nakatira ang mag-ina. Ang hirap, ang sakit, at ang unti-unting pagkaubos ng pagkataon ni Kenji para lamang mabuhay ang kanyang ina. Hindi nakatiis si Ayaka. Sa ilalim ng takip ng dilim, nagmaneho siya patungo sa lugar na inilarawan ni Tita Luming. Habang papalapit ang kanyang sasakyan, ang mga kalsada ay unti-unting nagiging makipot at madilim, malayo sa kinang ng mundo kung saan siya lumaki. Bumaba siya at naglakad ng tahimik. Ang kanyang simpleng balabal ay sapat na upang hindi siya mapansin. Doon, sa tapat ng isang gripo sa labas ng isang lumang paupahan, nakita niya ang isang tanawin na nagpahinto sa kanyang mundo. Ang dating mapagmataas na si Doña Elena, ang babaeng ang tanging hawak noon ay mamahaling bag at baso ng wine, ay ngayon ay nakaluhod sa harap ng isang malaking planggana. Ang kanyang mga kamay na dati ay punong-puno ng diamante, ay ngayon ay maputla at namamaga dahil sa babad sa tubig at matapang na sabon. Ang tunog ng pagpalo ng kahoy sa basang damit ay tila isang malungkot na ritmo ng kanyang pagpapakumbaba. Ang bawat kuskos niya sa tela ay may kasamang mabigat na paghinga at sa bawat pagkakataong tumatama ang tubig sa semento, tila hinuhugasan nito ang natitira niyang kayabangan. Napatigil si Ayaka nang makitang huminto si Doña Elena sa kanyang ginagawa. Kumuha ang matanda ng isang maliit,
gusot at basang litrato mula sa kanyang bulsa. Isang lumang litrato ni Ayaka at Kenji noon masaya pa sila. Hinaplus ng matanda ang mukha ni Ayaka sa litrato. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pagsisisi na hindi kailanman mababayaran ng salapi. Isang butin ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata at humalo sa bula ng sabon, isang tahimik na pag-amin sa lahat ng sakit na kanyang idinulot. Nabumakla sa pader ng galit ni Ayaka. Nakita niya ang isang tao, hindi isang kontrabida, kundi isang ina na pilit binubuo ang mga piraso ng kanyang pagkakamali. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang binuwag ng isang matinis at mapang-asar na tawa. Mula sa dilim ay lumabas si Chloe, nakasuot ng damit na labis ang kintab para sa maduming paligid na iyon. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa baku-bakong kalsada ay tila mga mabibigat na tunog ng isang paparating na panganib. Lumapit siya kay Doña Elena nang may nisi sa kanyang mga labi, isang nisi na puno ng panibagong plano. Tita Elena, ang dumi niyo naman po, Panimula ni Chloe, habang pilit na tinatakpan ang kanyang ilong. Pero huwag kayong mag-alala, narito ako para tulungan kayo. May alam akong paraan para makuha nating muli ang lahat ng nawala sa inyo. Kailangan ko lang na ibigay niyo sa akin ang huling alahas na itinatago niyo, ang heirloom na kwintas ng mga De Los Reyes. Ibebenta ko ito at gagamitin nating panimula para sa isang investment na siguradong magpapabagsak kay Ayaka. Napatayo si Doña Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan habang hawak ang kanyang dibdib, kung saan nakatago ang huling alaala ng kanyang yumaong asawa. Hindi niya alam na ang bawat salita ni Chloe ay isang bitag, isang panibagong paraan upang tuluyan silang nakawan ng huling piraso ng kanilang dangal. Sa anino, nakamasid si Ayaka. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis sa pagitan ng pagnanais na manood sa kanilang pagbagsak o ang lumabas para pigilan ang isang masamang balak na mas malala pa sa kanyang naranasan. Maari ko bang hayaang tuluyan silang lamunin ng kasamaan ni Chloe kung nakikita ko na ang bakas ng tunay na pagsisisi sa puso ni Doña Elena? O ito na ba ang huling pagsubok ng tadhana para malaman kung sino sa amin ang tunay na may malinis na kalooban? Ang bawat hiling ng tulong ay dapat may kalakip na katapatan, Chloe. Ngunit sa pagkakataong ito, tanging panlilinlang lamang ang naririnig ko sa bawat salita mo. Ang boses ni Ayaka ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa mapang-aping tawa ni Chloe. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa madilim na anino ng eskinita. Ang kislap ng kanyang mga mata ay mas matalim pa sa anumang diamanteng suot niya noon. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na coat, ngunit ang bawat hakbang niya ay nagbibigay ng bigat sa paligid. Tila ang semento ay tumitibay sa ilalim ng kanyang mga paa. Napalingon si Chloe, ang kanyang muka ay agad na napuno ng takot at pagkabigla, habang si Donna Elena ay nanatiling nakatitig, tila hindi makapaniwala na ang babaeng hinamak niya ay naroon upang saksihan ang kanyang huling pagbagsak. Lumapit si Ayaka at hinarap si Chloe. Ang bawat hininga ng dalawang babae ay lumilika ng isang tensyong halos pumuputok na sa hangin. Isang investment, Chloe? O baka naman pambayad mo sa mga utang mong hindi mo na mabayaran, kaya mo gustong nakawin ang huling pag-asa ng matandang ito? Inilabas ni Ayaka ang isang folder mula sa kanyang bag. Mga dokumentong nagpapatunay na si Chloe ay matagal na ring baon sa utang at ginagamit lamang ang pamilya De Los Reyes upang isalba ang sariling balat. Ang bawat pahina na kanyang inilalabas ay tila isang matalim na kutsilyo na bumabakla sa maskara ng mapagkunwaring dalaga. Naramdaman ni Doña Elena ang isang matinding lamig na dumadaloy sa kanyang likuran. Ang kamay niyang nakahawak sa kwintas ay nanginginig, hindi dahil sa takot kay Ayaka, kundi dahil sa katotohanang muntik na siyang muling magpaloko sa maling tao. Tumingin siya kay Chloe, na ngayon ay wala nang maisagot, at tanging galit na lamang ang naipapakita sa mga mata. Gusto mong ibenta ang dangan ng asawa ko para sa sarili mong kapakanan? Ang gumaralgal na tanong ni Doña Elena, ang kanyang boses ay puno ng pait na nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa.
Ang tunog ng pagbagsak ng plangga ng plastik sa sahig ay tila isang hudyat ng katapusan ng kanilang pagkakaibigan. Sa isang marahas na galaw, tinangka ni Chloe na hablutin ang kwintas mula sa leeg ni Doña Elena. Ngunit mabilis na humarang si Ayaka. Ang tunog ng pagkakalos ng mga kuko sa balat at ang mahinang kalansing ng gintong kwintas ay tila napabilis sa tibok ng puso ng lahat. "Umalis ka na, Chloe," ang malamig na utos ni Ayaka. "Bago ko pa ipatawag ang mga pulis para sa tangkamong pagnanakaw." Dahil sa takot at kahihiyan, mabilis na tumakbo palayo si Chloe. Ang tunog ng kanyang mga heels sa baku-bakong kalsada ay unti-unting naglaho. Iniiwan ang katahimikan sa pagitan ng dalawang babaeng dati ay magkaaway. Isang matagal na katahimikan ang namayani. Ang tanging naririnig ay ang mahinang patak ng tubig mula sa gripo at ang mabigat na paghinga ni Doña Elena. Dahan-dahang lumuhod ang matandang ginang sa harap ni Ayaka. Hindi dahil sa utos, kundi dahil sa matinding hiya na hindi na niya kayang pasanin. Ang kanyang mga kamay na puno ng bula ng sabon ay nanginginig na sumayad sa maruming semento. Ang bawat hikbi niya ay tila isang pag-amin sa lahat ng sakit, lahat ng pangungutya at lahat ng pagkakamaling idinulot niya sa dalaga. Ang imahe ng isang reynang nakaluhod sa putikan ay isang tanawing hindi kailanman inakala ni Ayaka na makikita niya. "Patawarin mo ako, Ayaka. Wala akong karapatang humingi ng tawad. Pero sana ay malaman mong pinapatay ako ng sarili kong konsensya sa bawat segundong lumilipas." Bulong ni Donna Elena. Ang kanyang mga luha ay bumabasa sa kanyang mga kamay. "Nasilaw ako sa kinang nawalang halaga at itinapon ko ang tanging taong tunay na nagmahal sa amin." Hinawakan niya ang laylayan ng damit ni Ayaka. Isang galaw ng lubos na pagsuko. Naramdaman ni Ayaka ang isang mainit na likido sa kanyang sariling mga mata. Ang pader na kanyang itinayo sa loob ng mahabang panahon ay tila may isang malaking lamat na ngayon. Tumingin siya sa matandang nakaluhod sa kanyang harapan at sa unang pagkakataon, hindi ang katarungan ang nanaig sa kanyang puso, kundi ang isang uri ng kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Ngunit bago pa man makapagsalita si Ayaka, lumabas si Kenji mula sa pinto ng kanilang maliit na silid, gulat at banghang sa eksenang kanyang nasaksihan. Ang bawat hakbang niya patungo sa kanila ay tila isang pagtimbang ng tadhana. Tatanggapin ba ni Ayaka ang pagluhod ng pamilyang sumira sa kanya? O sapat na ba ang eksenang ito upang tuluyan na niyang talikuran ang nakaraan? "Ayaka, anong ginagawa mo rito?" Ang boses ni Kenji ay parang isang nanghihinang bulong na tinangay ng hanging gabi. Nakatitig siya sa anyo ng dalawang babae sa gitna ng eskinita. Ang kanyang ina na nakaluhod sa putikan at ang babaeng minsan niyang hinayaan na mabasag ang puso. Ang bawat hakbang niya patungo sa kanila ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Bawat galaw ay may kasamang hapdi ng katotohanang siya ay naging huli sa lahat ng pagkakataon. Naramdaman ni Ayaka ang paglapit ni Kenji, ngunit hindi niya ito tiningnan. Ang kanyang atensyon ay nanatili sa matandang ginang na hanggang ngayon ay hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak. Dahan-dahang inabot ni Ayaka ang mga kamay ni Doña Elena. Ang pakiramdam ng magaspang at basang balat ng ginang ay tila isang kuryenteng gumising sa natitirang lambot sa puso ng dalaga. Sa halip na itulak ito, dahan-dahan niyang tinulungan ang matanda na tumayo. Ang bawat kilos ni Ayaka ay puno ng dignidad, isang uri ng pagkalinga na hindi nagmumula sa obligasyon, kundi sa isang pusong nakatagpo na ng sariling kapayapaan. Pinunasan niya ang bula ng sabon sa braso ni Doña Elena gamit ang sarili niyang panyo, isang tahimik na ritual ng paglilinis sa nakaraang puno ng putik. "Tumayo na po kayo, Doña Elena," mahinong sabi ni Ayaka. Ang boses niya ay kasing linaw ng agos ng sapa sa madaling araw. "Ang pagluhod ay para lamang sa Diyos, hindi para sa taong nasaktan niyo. Hindi ko po kailangan ng inyong pagpapakumbaba para mapatunayan ang halaga ko." Tumingin siya kay Kenji, at sa pagkakataong ito, hindi na galit ang makikita sa kanyang mga mata, kundi isang malamig na distansya na tila isang pader
na hindi na kayang tibagin ng kahit anong pagsusumamo. Kinuha ni Ayaka ang isang maliit na puting sobre mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Kenji. Ang bawat segundo ng kanilang pagtititigan ay tila isang mahabang taon ng mga alaala. Hindi ito ang loan na hinihiling niyo noon, paliwanag ni Ayaka. Ito ay isang kontrata para sa isang maliit na negosyo ng paggawa ng mga bordadong tela. Ang kumpanyang balak itayo ng Ishii Group para sa mga lokal na manggagawa. Kenji, hindi ko kayo ibabalik sa itaas, ngunit binibigyan ko kayo ng pagkakataong magsimula muli mula sa ibaba. Gamit ang sarili niyong mga kamay, naramdaman ni Kenji ang bigat ng sobre sa kanyang palad. Alam niya na ito ay hindi isang regalo, kundi isang hamon. Isang pagsubok kung kaya ba nilang tumayo ng walang pangalan at walang yaman. Tumingin siya sa kanyang ina na ngayon ay tahimik na nakatitig sa kanya, tila naghihintay ng kanyang desisyon. Bakit, Ayaka? Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin, bakit binibigyan mo pa rin kami ng pagkakataon? Ang gumaralgal na tanong ng binata, isang matamis at malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ayaka habang nagsisimulang pumatak ang mahinang ulan. Ang bawat butil ng tubig ay lumilikha ng maliliit na tunog sa ibabaw ng mga bubong na lata, tila isang musika ng pagbabago. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang nasa ilalim ang mga kaaway mo, sagot niya. Kundi ang malaman na kahit anong gawin nila, hindi nila nagawang gawin kang kasing sama nila. Tumalikod na si Ayaka at nagsimulan maglakad palayo. Ang anino niya ay dahan-dahang nilalamon ng dilim ng eskinita. Ngunit ang bawat hakbang niya ay tila nag-iiwan ng liwanag. Ayaka! Sigaw ni Kenji mula sa malayo. Magtatrabaho ako. Patutunayan ko sa iyo na karapat-dapat ako. At balang araw, hihilingin ko muli ang pagkakataong mahalin ka. Hindi bilang isang De Los Reyes, kundi bilang ang lalaking karapat-dapat sa iyo. Huminto si Ayaka sa dulo ng kalsada, ngunit hindi siya lumingon. Ang tanging sagot niya ay isang malalim na paghinga na sumabay sa ihip ng hangin. Hinayaan niyang mabasa ng ulan ang kanyang mukha. Dinaramdam ang bawat patak na tila naghuhugas sa lahat ng sakit at pait ng nakaraan. Isang bagong umaga ang naghihintay sa kabila ng kadiliman, at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ang kanyang puso ay malaya na sa bigat ng paghihigante. Lumipas ang isang taon na tila isang banayad na agos ng ilog, dahan-dahang tinatangay ang mga alaala ng pait, at pinapalitan ito ng sariwang pag-asa. Sa isang maliit na bayan sa labas ng maingay na lungsod, nakatayo ang isang simpleng gusali na may karatulang Ishii de los Reyes Livelihood Center. Hindi ito isang matayog na skyscraper, kundi isang tahanan kung saan ang tunog ng mga makinang panahi ay nagmimula sa mga kamay na natutong muling bumuo ng pangarap. Ang amoy ng sariwang kape at bagong lino ay humahalimuyak sa hangin. Tila isang paalala na ang buhay ay laging may puwang para sa isang bagong simula. Sa loob ng center, makikita si Doña Elena na nakasuot ng isang simpleng blusa. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod ng walang anumang mamahaling palamute. Wala na ang kislap ng mga diamante sa kanyang leeg. Ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay mas tapat na ngayon habang tinuturuan niya ang mga kabataang babae kung paano ang tamang pagbuburda. Ang bawat tusok ng karayom sa tela ay tila isang ritual ng pagtitika, isang paraan ng pagbabayad sa lahat ng mga salitang kanyang binitawan noon. Wala na ang dating mapagmataas na ginang. Ang narito ngayon ay isang lola na marunong nang mumiti sa mga taong dati ay hindi niya man lang matitigan. Pumasok si Kenji sa silid, may dalang mga dokumento ng kanilang mga bagong order. Ang kanyang balat ay bahagyang nasunog ng araw at ang kanyang mga braso ay mas naging matatatag dahil sa tunay na pagtatrabaho. Nang makita niya ang kanyang ina na tumatawa kasama ang mga manggagawa, naramdaman niya ang isang uri ng katahimikan na hindi kailanman naibigay ng yaman ng kanilang nakaraan.
Hindi niya pilit na ibinalik ang dati nilang buhay. Sa halip, mas pinahalagahan niya ang bawat sentimong kinikita nila ng may dangal. Sa pintuan ng center, nakatayo si Ayaka, tahimik na pinagmamasta ng eksena. Nakasuot siya ng isang puting bestido. Ang kanyang kagandahan ay hindi na kailangan ng anumang pagpapatunay. Lumapit si Kenji sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay puno ng paggalang at hindi ng desperasyon. Walang yakap, walang halik, kundi isang matagal na pagtitigan na naglalaman ng lahat ng pag-unawa sa mundo. Salamat, Ayaka, mahinang sabi ni Kenji. Salamat dahil hindi mo lang kami binigyan ng trabaho, kundi binigyan mo kami ng pagkakataong maging tao muli. Numiti si Ayaka, isang ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Ang patawad ay hindi ibinibigay dahil karapat-dapat ang isa, Kenji. Ibinibigay ito para maging malaya ang puso ng nagbibigay. Inabot ni Ayaka ang isang maliit na supot. Ang barong na dati ay tinanggihan ni Doña Elena, na ngayon ay maayos nang nayari at puno ng magagandang burda. Nang kanilang muling pagkikita, ang simbolo na ang bawat punit sa kanilang ugnayan ay maaari pang matahi ng mas matibay kaysa dati. Habang naglalakad si Ayaka palayo patungo sa kanyang sasakyan, naramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat. Alam nang hindi pa tapos ang lahat ng sugat at ang pagtitiwala ay kailangang dumaan pa sa maraming pagsubok ng panahon. Ngunit sa ilalim ng asul na langit, ang kanyang puso ay magaan na. Ang katarungan ay hindi laging nangangahulugan ng pagpaparusa. Kung minsan, ang pinakamasakit na paghihiganti ay ang ipakita sa kanila kung paano ang tunay na magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Nahanap na ba nila ang kapayapaan? Oo, dahil natutunan nilang ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa tibay ng konsensya at sa tamis ng pagsisisi. Ang bawat dapit hapon ay hindi natanda ng pagtatapos, kundi isang pangako na bukas may panibagong pagkakataon para maging mas mabuting tao.